Ang matagumpay na pag-aalaga ng panabong simula pagpisa hanggang sila'y ilaban ay nakasalalay sa maraming aspeto. Unang-una na dito ang kanilang genetic makeup o bloodline, environment, paraan ng pag-aalaga, patuka at nutrisyon, tamang programang pangkalusugan. Ang buhay ng panabong ay nahahati sa iba't ibang period na nangangailangan ng iba't ibang antas at uri ng pangangalaga dahil iba't iba rin ang kanilang pangangailangan upang makamit ang malusog na pangangatawan, mataas na resistensya at iba yung performance. Ito'y binubuo ng mga sumusunod: pagpapalahi o breeding, pagpapalaki ng sisiw o brooding, pawalaan o ranging, pagtatali o cording, paghahanda sa laban o conditioning. Iba't iba ang hanap ng mga breeders pag lahi na ng manok ang pinag-uusapan. Marami ng mga lahi ang nandito sa Pilipinas at sila na rin ang matyagang naghahanap kung ano-anong katangian ang nais nilang paramihin. Sa pagpili ng mga palahian, ang mga sumusunod na mga batayan ang binibigyan ng pansin. Ang mga inahin o brood hen ay dapat may malapad at malayo ang pagitan ng sipit-sipitan, manipis na binti at daliri, luwa at mapula ang mata, dikit ang balahibo sa katawan, maluwag ang pagitan ng silong, maliit na daliri, tuwid at manipis na talampakan, dikit na tulatod. Sa mga katyaw o broodcock, dikit na sipit-sipitan at buto ng pitso, dikit na tulatod, mababang tubo ng tahid, maluwang na pagitan ng silong, luwa at mapula ang mata, dikit at malago ang balahibo sa katawan, maliit na daliri, tuwid at manipis na talampakan, malaki ang puno ng leeg, at maliit na ulo. Ang mga sumusunod ay dapat tingnan sa panahon ng breeding. Malusog na breeding stocks, inahin at tandang. Isang buwan bago pa ang breeding proper, ay dapat na silang ihiwalay at makunahan laban sa infectious coryza at CRD. Ang mga sakit na ito ay nakakaapekto sa pag-develop ng shell ng itlog, idiworm ng vermigo, at idilaos ng Pusham DS sa unang linggo. Linisin at disinfektahan ang breeding area upang maiwasan ang pagpasok ng impeksyon. Palitan na ang patuka. Ibigay ang Thunderbird Successor Breeder Pellets upang makatulong sa pagpapadami, pampatibay ng shell ng itlog, at makapagbigay ng tamang amount ng calcium at phosphorus na kailangan ng inahin. Ito ay may vitamin E, selenium, iron at folic acid na tumutulong sa maayos at malusog na development ng embryo. Dapat panatilihin ang tamang pangangatawan at bigat ng mga inahin. Iwasan ang kanilang pagbigat at pagkakaroon ng sapola. Ito ay makakamit sa tamang rasyon ng patuka. 40 grams Thunderbird Successor kada pakain. Gawing 30 grams kung napapansing masyado ng mabigat ang inahin. Hayaan ding makapag-ehersisyo ang mga ito. Habaan ang day length hanggang 17 oras, 4 na linggo bago ang breeding proper. Makakatulong ito sa pag-stimulate ng mga hormones na nagpapadami ng itlog. Magbigay din ng vitamin B12 supplement upang makapagbigay ng ekstrang resistensya. Limitahan lamang ang dami ng inahin para sa isang tanda upang makasiguro sa pagbibigay ng sapat na dami ng similya kada inahin. Tuwing magpapakain sa hapon, iwalay ang tandang at ibalik sa cord upang ito'y makakain ng maayos. Ibalik muli kinabukasan. Dapat panatilihing malinis ang mga nakolektang itlog upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa artipisyal na paraan ng pagpapapisa, dapat ay hindi lalampas sa 5 araw bago sila ipasok sa incubator. Lumalabas sa mga pag-aaral na bumababa ang hatchability ng mga itlog kung ito'y mahigit sa 2 linggo na bago ilagay sa incubator. Kung natural na paraan naman, panatilihing malinis ang pugaran. Ang programang pangkalusugan na binubuo ng mga gamot na ibinibigay at schedule ng bakuna ay dapat nakasulat ng maayos sa talaan o record. Kung naisagawa ng naayon ang mga bagay na nabanggit, mataas ang porsyento ng pagpisa
at makasisigurong malusog at matibay ang mga sisig. Pagpapalaki ng sisi o brooding. Ang unang isang buwan ng bagong pisang sisiw ay ang pinakakritikal na bahagi ng buhay ng panabong na manok. Sa panahong ito, hindi pa gaanong na-develop ang thermoregulatory mechanism ng sisiw o ang kanilang kakayahang labanan ang papalit-palit na lagay ng panahon. Madali rin silang magkasakit dahil hindi pa rin nadidevelop ang kanilang immune system o ang resistensya nila laban sa sakit. Ang mga sakit na maaaring tumama sa mga sisiw sa panahong ito ay ang sipon na pwedeng mauwi sa malalang kondisyon, panunuyo ng katawan, at pagtatae na may kasamang dugo o coccidiosis. Idagdag pa dito ang hindi pa rin develop na digestive system o ang panunaw ng patuka. Dalawa ang paraan sa pagpapalaki ng sisiw. Natural brooding o ang likas na kakayahan ng inahin na magbigay ng init sa kanyang mga inakay. Sa ganitong paraan, maglaan ng silungan para sa kanila upang maprotektahan sila laban sa ulan, matinding init at lamig, lalo na tuwing gabi at madaling araw. Sinasabing ang mga sisiw na pinalaki ng inahin nila ay matitibay. Artificial brooding. Ito ay ang paglalaan ng artipisyal na init, 31 hanggang 32 degrees centigrade sa pamamagitan ng bumbilya sa loob ng 3 linggo. Mahalagang obserbahan ang kilos ng mga sisiw ayon sa pinanggagalingan ng init. Kapag sobrang mainit ang brooder, mapapansing sila'y nasa may gilid ng brooder, samantalang nagsisiksikan naman sila malapit sa bumbilya kung kulang sa init. Dapat ay katamtaman lamang ang pagkakalat ng mga ito sa loob ng brooder. Mga dapat gawin. Linisin at disinfektahan muna ang kulungan o brooder 3 hanggang 5 araw bago sila ilipat mula sa hatchery. Maglaan ng mga pananggalang sa init, ulan at hangin. Maglagay ng dyaryo o wood shavings o rice hulls sa loob ng kulungan. Panatilihing malinis ang kulungan. Dapat araw-araw ang pagtatanggal ng dumi, paglilinis ng pakainan at inuman, maglagay ng tamang espasyo upang maiwasan ang overcrowding at feather picking, magbigay ng electrolytes tulad ng electrogen. Ihalo ang 1 kutsarita sa bawat galon ng tubig upang maiwasan ang panunuyo ng katawan. Magbigay ng preventive level ng antibiotiko, Vetrocin Premium, sa unang 2 linggo at Paxidil Soluble, 2 linggo pataas. Halinhina ng pagbibigay ng Electrogen, Vetrocin Premium at Paxidil mula unang araw hanggang ika-30 araw. Electrogen, 2 araw. Plain water, 1 araw. Paxidil, 3 hanggang 5 araw. Upang maging malusog at mabilis ang paglaki ng mga sisiw, Thunderbird Baby Stag Booster, the multiple nutrient formula for accelerated growth. May 22% crude protein, sapat na enerhiya at multiple enzymes na makabubuti sa pagdevelop ng kanilang pangangatawan at para sa mabilis na paglaki. May broad-spectrum anti-coccidia upang paiwasan ang coccidiosis. Alisin na ang ilawan 2 linggo bago ibaba ang mga sisiw upang hindi sila manibago sa temperatura ng range area. Bago ilipat ang mga baby stag sa range area, siguraduhin kumpleto na sa bakuna ang mga ito. Ang mga bakunang karaniwang ginagamit ay ang mga sumusunod: B1 sa ika-7 araw, Infectious Bursal Disease o IBD o Gumboro sa ika-10 o ika-14 na araw, Lasota sa ika-21 araw at Fowl Pox sa ika-28 araw.
bilang preparasyon sa cording. Ito ay ang tinatawag na hardening period. Pagtatali o cording, 6 na buwan pataas. Ito ang pinakamahabang yugto sa buhay ng isang panabong. Ang layunin dito ay maabot ang hustong gulang upang maabot nila ang kanilang full potential. Pagkatapos ng hardening phase, ilipat na ang mga stag sa tipi na may taas na hindi lalampas sa 5 feet. Maglagay ng hapunan o perches. Ang tali ay hindi dapat bumaba sa 6 feet. Tama lamang na makakilos sila ng komportable. Siguraduhin na arawan ang cording area at dinidisinfektahan kada 3 buwan. Mga gawain. Magbigay ng electrogen 3 beses sa 1 linggo mula sa araw ng pagkakatali. Purgahin ng vermigo at paliguan ng Pusham DS minsan sa 1 buwan. Magturok ng Pexan XP 2 beses sa 1 linggo. Pungusan at itrim ang spur pagdating ng 7 hanggang 8 buwan. Itrim ang balahibo sa puwet. Magsubo ng Baxidil tablet para maiwasan ang sipon, CRD at iba pang impeksyon. Magbigay ng tamang patuka. Thunderbird Enertone, 40 grams kada pakain. Ang Enertone ang kauna-unahang ready-mixed maintenance feed na may guaranteed analysis na 16% crude protein na ideal talaga sa maintenance stage. May pre-cleaned grains at high-quality pellets na naangkop sa pangangailangan ng panabong. Kung naisagawa ang mga bagay na ito, may iwasan ang pagkakasakit at hindi na mahirap ang pagpili ng mga ekokondisyon. Ang paglulugon ay isang taunang physiological na proseso na pinagdadaanan ng mga pinagugulang na manok. Kontra sa nakasanayan ng paraan ng paglulugon na nagbibigay lamang ng pinakamurang broiler feeds at simpleng concentrates, ang katawan ng manok ay nangangailangan ng mataas na antas ng protina upang magamit ng manok sa pagbuo ng balahibo. Ang balahibo ay binubuo ng 85% protina. Kaya't kung ito'y hindi nasusustentuhan ng protina sa pagkain, bumabagsak ang kalusugan ng manok. Ang rekomendasyon ng Thunderbird ay magbigay ng 70% Enertone at 30% high-protein power pellets upang magbigay sa manok ng tamang level ng protina para sa maganda at matibay na balahibo at malusog na pangangatawan. Ang tinatawag na preconditioning period ay ang pagpapalit ng pagkain ng manok na purong Enertone. Sinasanay na ang manok sa diet na concentrate grains upang madali na ang paghahanda sa katawan ng manok pagdating sa conditioning stage. Paghahanda sa laban o conditioning. Sa panahon ng paghahanda sa laban, nararapat ang mga sumusunod. Tamang pagpili ng mga ikokondisyon ng mga tinali, pagbibigay ng nararapat na pagkain, mga workout o ehersisyo. Ang conditioning ay kadalasang isinasagawa sa loob ng 21 araw. Sa panahong ito, dinidevelop at pinag-iibayo ang kakayahan ng mga panabong tulad ng power, resistensya at koordinasyon ng mga kilos. Mula unang araw ng paghahanda hanggang ika-21 araw, 50% concentrate grains at 50% Thunderbird high-protein power pellets. 40 grams kada ulo bawat pakain. Ang mataas na protina ng Thunderbird high-protein power pellets ay makakatulong sa pag-develop ng tamang muscle at pangangatawan na kailangan sa laban. Ang mataas na fat at fiber content naman ng concentrate ay nakapagpapabuka ng katawan ng panabong. Sa unang araw din ng paghahanda, dinideworm at dinidilaos ang mga panabong. Sa ika-20 araw, bigyan ng tinapay na may gatas ang panabong upang malinis ang kanilang bituka. Tuwing umaga ay nilalagay sila sa scratch pen at hinahayaang magbungkal o mag-scratch upang ma-develop ang kanilang mga muscle sa binti at paa. Ito'y sinasagawa sa loob ng 10 minuto. Sa hapon, flying exercise naman upang ma-develop ang kanilang mga muscle sa dibdib at pakpak. Ito rin ay sinasagawa sa loob ng 10 minuto.
Dahil sa mga ehersisyong ginagawa ng mga panabong, mahalagang bigyan sila ng vitamin supplement, Bexan, upang magbigay ng ekstrang resistensya. Ang sparring exercises ay isinasagawa rin upang ma-develop nila ang kanilang cutting abilities at tiempo sa pagpalo. Dapat ding obserbahan ang tamang moisture sa mismong araw ng laban. Alerto ang kilos ng manok pag tama ang moisture. Malalaman ito sa pag-oobserba ng dumi o ipot. Kung basa ito, mataas ang moisture, kaya dapat magdagdag ng 3 hanggang 5 butil ng Thunderbird High Protein Power Pellets. Mapapansin na mabagal ang kilos at walang direksyon ang palo ng manok kung mataas ang moisture. At kung tuyo naman, bigyan ng inumin, 2 hanggang 4 na dips. Maikli ang palo ng manok na kulang sa moisture. Ang mga gawain na nabanggit ay pwedeng mabago ayon sa diskarte ng mga trainers at sa mga pamamaraan base sa mga obserbasyon sa kondisyon ng manok na ilalaban. Tunay nga namang mahirap mag-breed, magpalaki, mag-maintain at magkondisyon ng mga panabong na manok. Ngunit ang satisfaction na naibibigay nito sa nag-aalaga ay hindi mapantayan ng iba pang bagay. Tulad din ng isang dedicated na mananabong, ang Thunderbird Power Feeds at Unibet Products ay buong pusong sumusuporta sa ikasusulong ng sport na kung tawagin ay gentleman's game.